nagmahal, nasaktan, nalagasan. Ewan ko sa mga lalaking yan. Kaya liliit 500. Kaya liliit ng pag-ibig na binibigay, 500 ang bibigay. Diyos ko, lahat dineto. Pag kininditan mo, 500. Pag nakapagkilala ka, 500. Pag sinama mo sa taxi, 500. Pag sinama mo sa motel, 500. Magkano na yun? Pag hindi mo nabigay, bibigyan ka 500 saksak. Kaya minsan ayoko na rin magmahal. Minsan ako nalugi, minsan ako nasaktan. Oo, naalala ko yung mga minahal ko dati. Naalala ko si Albert. Si Albert po. Kaso hindi kami nagtagal nun kasi sobrang bata. Alam mo naman pag bata. Yan na yun. Lagi nagpupunta ng mall. Papili ng papili kung ano-ano. Tapos minsan, nagsusuot pa ng hip-hop. Hindi pa nakontento, patay ko pinag-hip-hop din. Pinagsuot pa ako ng bling-bling ganun. Mukha akong tangan. Pero syempre, dahil sa pagmamahal, kailangan tiisin yun. Naalala ko kung ano, inaya niya ako sa mall. Sabi niya, kaya mag-hip-hop ka tapos mag-tuwanin ka para inain ka. Pupunta namin ng mall, siya lang ang nakapasok. Hindi ako pinapasok, akala siguro hold upper. Kaya dahil yun, sa sakit na yun, sabi ko dapat hindi na tayo magtagal. Ngayon pa lang tapusin na natin ito. Siguro, siyempre, nagpalipas ako ng sama ng loob, pumunta ako ng Cebu. Doon ko nakilala si June. Naalala ko pa nung nagpunta ako ng SM. Ayun, lakad kami ng lakad. Lakad ako pa ng lakad, tapos nakita ko siya. Pakilala ko, hi, my name is Boo, what's yours? Sabi niya, I'm June. Are you June or Junior? Tunay niya palang pangalan, Jonathan. Naalala ko na sa Cebu pala ako. Pero yun, sinama ko si Jonathan sa Manila. Sabi ko, tara, doon ko na lang maghanap ng trabaho. Kakatuwa, kasi pagdating sa pier, bigla siyang tumakbo. Gusto lang pala niya makatungkol ng Maynila. Tinakasan ako. Habang naglalakad ako dun sa pier, doon ko nakilala si Alvin. Ang dami ah. Huwag nga kayo ganun, para kayo sila. Naiya tuloy yan. Si Alvin yung napaka-sweet sa akin. In fairness, nakakatawa kasi, yun, bago kami matulog, nakatawa, pinapurot-purot niya ako sa mukha. Sa katawan, sa paa. Ginagamit niya sa akin nail cutter. Hindi pa siya nakukontento, papatakang pa ng kalamansi. Pero dahil siyempre sa mahal ko siya, ayun, hinahayaan ko lang siya. Natutuwa ako lang kay Alvin kasi siya yung malapit lang pala siya sa amin. Naalala ko pa nga na nagdibo siya. Kasi 20 years old ko siya nakilala. 21, nagdibo siya. Sinurpresa ko siya. Nagluto ako ng marami sa bahay para dalhin ko sa kanila. Pagdating ko sa kanila, wala sila lahat. Outing pala nila. Mukha akong tanga. Pero pagdating ng hapon, medyo dumating na sila. Sabi niya, sorry kasi hindi ka pa medyo pwedeng isama kasi hindi ka pa naman belong talaga sa family. Ayun, ginawa niya, pinasyal niya na lang ako sa Baywalk. Alam niya yung Baywalk ba? Maraming ilaw doon. Lakad-lakad kami, binilang namin, 1, 2, 3. Pagdating ng 10, wala na siya. Nililigaw niya lang pala ako. Pero in fairness, si Alvin yung
Nakakaya akong sabihin, pero si Alvin kasi yung nakauna sa akin. Sabi niya kasi ganun daw ako pag magkakintaan, dapat daw may ganun. In fairness, sabi ko nga natutunan sa kanya, dapat daw pag may ganun, huwag daw kaagad daw diretso, dapat daw magpapasa ka raw sa paa, ganun. Paa ng kama, tapos sa sahig, kanan, kitchen, yun. Pagbalik ko nga sa kanya, putikan na ako eh. Kasi isinama ko na pati yung bakuran. Kaya alam mo mga kapitbahay namin, pag magaganon kami kasi parang may asong ulo uliikot dito sa bakuran. Pero siyempre, ganun pa rin. Parang may hangganan. Yun. Sabi niya gusto niya na rin mag-grow, ayaw na rin masyadong mag-depende sa akin. Gusto niya rin magtrabaho. Ayun. Wala na kami, tapos may trabaho na rin siya. Nasa David Salon na siya. Bakla na rin ng gago. Buti nga sa kanya. Actually, ayan siya eh. Sige. Aawit ako ng isang awitin. Tapos, teka nga pala. Meron pong nag-iikot dyan na pwede pong sumali para sa Hefe Parade. Kailangan ko po ng 10 at sila po ang iikot dyan para kumuha. Kailangan po ng 5